Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Saturno. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Ang kwentong inyong matutunghayan ay kasaysayan ng isang taong kinilala bilang pinakamalakas na antingero sa probinsya ng Capiz at maging sa mga karatig lalawigan nito. Mula sa angkan ng mga babaylan, ngunit pinili ang magtangan ng banal na kagamitan at buhay na salita. Sa edad na 15, naging kasapi ng rebelding grupo at kinakitaan ng kakaibang liksi at tapang itong si Saturno. Kaya naman kinagiliwan ng mga kasamahan at nakakataas sa hukbo. Kilala din siya sa bansag na Satur Haring Bakal. At kung bakit, subaybayan niyo ang ating kwento hanggang dulo. Mula sa angka ng malakas na manggagamot itong si Saturno. Bagaman malayong kamag-anak ng isang babaylan, namana ni Saturno ang kakaibang katangian ng babaylan. Likas sa kanya ang pagpapagana ng mga orasyon. At ang pinakamalupit, kahit hindi siya ang nagmamay-ari ng isang gamit, nagagawa niya itong pasunurin at gamitin sa kapakanan. Nakita ito ng kanyang ama at nagpa siyang linangin ang kakayanan nito. Dahil kung mapapabayaan ang binata, maaaring magdulot ito ng kapahamakan. Hindi lamang sa sarili maging sa iba. Saturno anak, kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Hindi pwedeng nagpapadala ka lang sa emosyon. Wika ng ama na si Tatay Renato habang pinapangaralan ng anak. Napaaway ito at napuruhan ang kalaban. Pasensya na po tay. Kailangan ko lang naman pong ipagtanggol ang sarili ko eh. Hindi ko naman pwedeng hayaang api-apihin lang ako. Tugon ni Saturno. Oo nga anak. Naroon na tayo eh. Pero tignan mo naman ang nangyari doon sa ginulpe mo. Nag-aagaw buhay doon sa ospital. Sinasabi ko sa iyong kontrolin mo ang emosyon mo. Dahil mas malakas ka kesa sa karamihan anak. Muling wika ni Tatay Renato. Sa paglipas ng panahon, pinilit sundin ni Saturno ang bilin ng ama. Umiiwas ito sa gulo. Ngunit tila sinasadya ng pagkakataong siya ang susundan ng away. Nagtrabaho sa isang pagawaan ng goma ang binata. At dahil baguhan sa lugar, napagdidiskitahan nito ng ibang mga katrabaho. Habang naglalakad papasok ng trabaho, hinarang siya ng 5 kabataan. Huminto sa paglalakad si Saturno dahil ayaw siyang padaanin ng mga ito. Pwede bang makiraan? Mahuhuli na ako sa trabaho eh. Pakiusap ng binata. Pwede naman. Pero kailangan ka muna naming gulpihin eh. Alam mo ba? Yan ang ginagawa namin sa mga baguhan dito. Tugon ng isa sa mga binata. Napangiti lamang si Saturno at muling nagsalita. Maniwala kayo. Hindi nyo gugustuhin umabot pa tayo sa ganun. Kaya hanggat maaari, parahanin nyo na lang ako. Wika ni Saturno. Hinawakan ng isa sa mga kalalakihan ang kwelyo at sinabing,
Matapang ka, ah. Sino ka ba sa palagay mo, ha? Kabago-bago mo pa lang. Hindi mo ba ako kilala? Anak ako ng kapitan sa baryong ito. Kaya kung ako sa'yo, luluhod na ako. Dahil kung hindi na nito natuloy ang sasabihin. Dahil hinawakan ni Saturno ang kanyang kamay. Ano? Gugulpihin niyo ako? Alam mo, ayoko na sana kayong patulan eh. Dahil iisa lang din naman ang kahihinatnan. Tugon ni Saturno. Sabay pilipit ng kamay ng binatang nakahawak sa kwelyo. Napasigaw pa ito ng dahil sa sakit. At akmang kikilos pa sana ang ilan sa mga kasamahan. Nang biglang ibaling ni Saturno ang kanyang tingin sa kanila. Huwag niyo nang palalain pa ang sitwasyon. Ayoko din naman ng gulo eh. Muling wika ng binata sabay bitaw sa kamay ng lalaki. Hindi ba tayo tapos? Tandaan mo, pagbabayaran mo ang pagpapahiya mo sa akin. Wika ng binata. Napailing na lamang si Saturno. Kaagad na itong nagpatuloy sa paglalakad. Mahuhuli na ito sa trabaho. Sa isip-isip pa ng binata, maaaring totohanin ng lalaki ang banta. Kaya naman hindi nagpakumpiyansa ang binata. Pagkatapos ng trabaho, mabilis na umuwi ang binata upang makaiwas sa gulo. Ngunit bago pa man makarating ng tahanan, muli na naman siyang hinarang ng parehong pangkat. Sa pagkakataong yon, may dala ng mga sandata ang grupo. Inilabas ng isa sa kanila ang baril na nakasuksok sa tagiliran at tinutok sa mismong noo ni Saturno. Tignan natin ngayon ang tigas mo. Kung ako sa'yo, luluhod na lang ako. Wika ng lalaki. Ngunit tumayo lamang ang binata habang patuloy na tinititigan sa mata ang lalaking nakatutok sa kanya ng baril. Paano kung hindi ako lumuhod? Anong gagawin mo? Babarilin mo ako? Sige nga, tignan natin kung kaya mo. Paghamo ni Saturno, na lalong nagpatindi ng galit ng kaharap. Talagang napakayabang mo ah. Alam mo bang mamamatay ka na? Kaya kung ako sa'yo, hindi ko napapahirapan pa ang sarili ko. Lumuhod ka na lang. Tugon ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ng mga kasamahan ng lalaki. Nang biglang hawakan ni Saturno ang baril, siya mismo ang nagdikit sa noo. Ano bang inaantay mo? Kalabitin mo na! Puro ka naman salita eh. Muling wika ng binata. Kinalabit nga ng lalaki ang baril at halos huminto sa paghinga ang lahat ng marinig ang putok. Ngunit nang tignan nila si Saturno, nakatayo lamang ito habang nakahawak sa noo. Nang alisin ng binata ang kamay, nalaglag sa lupa ang balinis ng bala na nayupi ng tumama sa noo nito. Ni maliit na galos ay wala ang binata. Nalabis namang kinatakot na mga kalalakihang humarang sa kanya. Ilang ulit pa nila itong pinaputukan. Ngunit hindi tumalab ang bala sa katawan ng binata. Nagsasayang lang kayo ng bala eh. Kung ako sa inyo, uuwi na lang ako. Dahil sa oras na patulan ko kayo, sisiguraduhin kong hindi magiging maganda ang araw nyo kinabukasan. Banta ni Saturno. Biglang nagtakbuhan ang kalalakihan habang sumisigaw.
May sa demonyo ka! Humanda ka't babalikan kita! Wika ng lalaki. Napangiti na lamang si Saturno dahil hindi na bago sa kanya ang ganitong tagpo. Ilang beses nang pinagbantaan ang buhay nito, ngunit sa tulong ng kanyang pananalig at kaalaman, nagagawa niyang takasan mismo ang kamatayan. Naging kampante si Saturno na hindi na siya babalikan ng mga kalalakihan. Ngunit hindi pa man natatapos ang linggo, muli na namang nag-cruise ang landas nila ni Bugoy. Sa pagkakataong ito, nagpakilala na sa kanya ang kaaway. Kakatapos lamang manguha ng binata ng mga katas ng puno ng goma at naglalakad na ito pauwi, nang bigla na lang may pumalo sa kanyang binti. Bagaman hindi ito nasaktan, napaluhod si Saturno sa lakas ng pagkakahampas. Habang nakaluhod, pinalo pa siya ng isa pang lalaki. Ngunit nagawa na itong sanggain ni Saturno. Tingnan mo nga naman, mukhang dito ka na ililibing, kaibigan. Sa dinami-dami kasi ng kakalabanin mo, bakit ako pa? Yan tuloy, mapapaaga ang pagbisita mo kay San Pedro. Wika ni Bugoy. Hindi ko alam Pero kung ganun man ang mangyayari, pwede ko bang malaman ang pangalan ng taong papatay sa akin? Ilang beses mo na akong tinambangan pero hindi pa din tayo nagkakakilala. Tugon ni Saturno. Sige, total mamamatay ka na din lang. Hayaan mo ang pangalan ko ang huli mong marinig. Bugoy. Yan ang pangalan ko. Muling wika ni Bugoy. Sabay unday ng saksak kay Saturno. Napangiti ang mga kasamahan ni Bugoy sa pag-aakalang napuruhan nito ang binata. Ngunit laking gulat nila nang makita kung paanong nabali ang talim ng kutsilyo nang tumama ito sa dibdib ni Saturno. Talagang ang may sa demonyo ka! Wika ni Bugoy. Ramdam ni Saturno ang takot nito. Kaagad tumayo ang binata at nagpagpag ng kasuotan. Hindi ba pinalaan ko na kayo? Sana pinakinggan nyo na ang mga sinabi ko Hindi na sana tayo umabot sa ganito. Huwag nyo na lang akong sisisihin sa mga mangyayari dahil sinubukan ko na kayong balaan. Tugon ni Saturno. Lalong nainis ang mga kasama ni Bugoy sa sinabi nito. Kaya sabay-sabay nilang sinugod ang binata. Si Bugoy naman ay muling bumunot ng baril at sunod-sunod na pinaputukan si Saturno. Tumatama ang bala sa katawan ng binata. Ngunit hindi ito nagdudulot ng pinsala. Pinagmasdan ni Bugoy kung paanong pinagbabalian ng buto ni Saturno ang mga kasama. Hindi ito makapaniwala sa nasaksihan. Sa sobrang takot ay napatakbo ito papasok sa taniman ng mga goma. Hindi na sinundan pa ng binata si Bugoy, sa pag-aakalang hindi na ito muling babalik pa. Sa paglipas ng mga araw, hindi na muling nagpakita pa si Bugoy. Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Saturno. Dahil ang tanging gusto lamang ng binata ay payapang buhay. Natapos man ang isang problema, may dumating namang panibago. Isang umaga habang naglilinis ng mga puno ng goma, nakarinig ng malalakas na pagsabog ang binata. Nakita din ito ang ilan sa mga kasamahan sa trabaho.
Nagsipagtakbuhan palabas ng taniman. Nagtataka si Saturno kung saan nanggagaling ang putok. Kaya naman pinuntahan niya ito. Habang naglalakad pababa ng bundok, nakasalubong ng binata ang ilang armadong kalalakihang hinahabol ng mga militar. Nagtago ang binata sa isang puno. At nang malapit na ang mga armadong kalalakihan, nakilala niya ang isa sa mga ito. "Tio Cardo, dito, bilisan niyo!" Sigaw ng binata. "Saturno, anong ginagawa mo dito? Mapapahamak ka sa ginagawa mo." Tugon ng tiyuhin. "Saan na po natin pag-usapan yan? Sumama po kayo sa akin. Malapit lang po dito ang bodegang pinag-iimbakan namin ng goma. Pwede po kayo magtago doon." Muling wika ni Saturno. Dali-daling tumakbo ang tatlo papunta sa direksyong sinasabi ni Saturno. Pagkarating sa lugar, imbes na magpasalamat, sinabon pa ng tiyuhin ang binata. "Ano bang iniisip mo? Bakit ka tumulong? Kaya ka nga pinatiwalag sa samahan noon dahil gusto namin ng tatay mo na magkaroon ka ng buhay na tahimik. Tapos heto ka na naman. Ano ba yan, Saturno?" Napakamot na lamang sa ulo ang binata dahil wala itong maisagot sa tiyuhin. "Alam mo, tiyo, kahit naman tumiwalag ako hindi ko na mababago ang katotohanang lapitin ako ng gulo. Tinulungan ko kayo kasi alam ko mapapahamak lang kayo ng kasama mo sa kamay ng mga militar. Tsaka huwag kang mag-alala dahil hindi nila malalamang..." Hindi pa man natatapos ni Saturno ang sasabihin. Bigla silang nakarinig ng boses na tumatawag. "Dito lang po kayo. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari." Wika ng binata. Binuksan ang bodega sabay pagkukunwaring nagpapasok ng mga tinipong dagta ng puno ng goma. "Bata, sandali lang. May nakita ka bang dalawang armadong napunta sa lugar na ito?" Tanong ng lalaking militar. Napagtanto ni Saturno na mga militar ang mga yon. Kaya pinagtakpan nito ang dalawang kasamahang nagtatago sa loob ng bodega. Pasensya na po pero wala po akong nakitang mga armado sa paligid Kakalabas ko lang po ng bodega." Tugon ni Saturno. Ngunit alam ng binatang hindi naniniwala ang mga militar sa kanya. Kaya nagkunwari itong nakakita ng kung ano sa malayo. "Teka, ano po yun? Parang may gumalaw sa bandang yun." Wika ni Saturno. Napalingon ang dalawang sundalo. Dali-daling tumakbo sa direksyong tinuro ng binata. Nang makitang malayo na ang dalawang sundalo, dali-daling pinalabas ni Saturno ang tiyuhin at kasama nito. "Iwanan niyo ang baril at lumang damit niyo dyan. Susunugin ko yan mamaya. Sumunod kayo sa bahay. Doon mas ligtas kayo makakapagtago." Wika ng binata. Pagkarating naman sa tahanan, laking gulat ng ama ni Saturno dahil kasama nito ang tiyuhing matagal nang nawawala. "Cardo, anak ng, saan ka ba nagsusot? Ang tagal ka naming hinahanap. Alam mo ba yon?" Wika ni Tatay Renato. Nagkatinginan lang si Saturno at Cardo. Kapwa nag-aantay kung sino ang mauunang magsalita. "Ano? Wala bang sasagot? Saturno, may kinalaman ka ba dito?"
Muling tanong ni Tatay Renato. Napalunok ng laway ang binata at marahang tumango. Ang totoo tay, magkasama kami ni Tio Cardo sa bundok noon eh. Pero pinauwi niya ako dahil ayaw daw niyang masangkot ako sa gulo ng samahan. Tugon ni Saturno. Samahan? Anong samahan ang sinasabi mong bata ka? Tanong ni Tatay Renato. Sa pagkakataong yon, si Tio Cardo na ang sumagot. Manong, pasensya na kayo kung hindi ko sinabi. Noong mga panahong magkakasama kami ni Saturno, sumapi kami sa rebelding kilusan para ipaglaban ang mga inaapi ng gobyerno. Tugon ni Tio Cardo. Rebelde? Cardo, nag-iisip ka ba? Itinamay mo pa ang pamangkin mo sa gulong pinasok mo. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Anong gagawin mo? Galit na wika ni Tatay Renato. Huwag niyo na pong sisihin si Tio Cardo. Sarili ko pong pasya yun. Ginusto ko pong makatulong sa iba. Gamitin kung ano ang kakayanang pinagkaloob sa akin ng Diyos para makatulong. Hindi po ba? Yun naman ang gusto niyong gawin ko. Pagdadahilan ni Saturno. Oo nga anak. Gusto kong makatulong ka sa iba. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan, Saturno. Maraming paraan para makatulong ka sa kapwa. Hindi lang sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Tugon ni Mang Renato. Ngunit kahit anong gawin niyang pangaral sa anak, hindi na nito maitatanggi na likas na matulungin ng anak. Hindi nito alintana kung magbuwis man siya ng buhay. Basta ang mahalaga sa kanya ay makatulong. Oe, paano na ngayon yan? Hinahanap na kayo ng mga militar. Tanong ni Tatay Renato. Hindi po militar ang mga yon, Manong. Mga teroristang Moro po sila. Tugon ni Tio Cardo. Nagtaka naman si Saturno dahil suot ng mga kalalakihang nagtanong sa kanya ang uniforme ng mga militar. Nakadikit pa sa balikat ng mga ito ang watawat ng bansa. Ginagamit nilang balat kayo ang uniforme ng mga militar. Ngunit may paraan para makilala sila. Muling wika ni Tio Cardo. Kung ano man ang paraan yan, mas makakabuti sigurong ituro mo sa amin, Cardo. Para hindi kami malinlang ng mga terorista. Dahil kung naparito sila para maghasik ng kaguluhan, abay, dararapat lang silang pigilan. Saturno, kung talagang ito ang gusto mo, wala na akong magagawa. Siguro nga ito ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Wika ni Tatay Renato. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpunta ang binata sa silid. Binuksan nito ang malaking baul sa ilalim ng higaan. Kinuha ng binata ang dating mga sandata. Pumasok ang tiyuhin sa silid. Nakitang nililinis ni Saturno ang gulok. Hindi mo pa din pala naitapon ang gulok na yan, Saturno. Ilang leg din ang pinutol niya noong aktibo ka pa. Bati ng tiyuhin. Napalingon naman ang binata at tumugon. At mukhang madadagdagan pa po yun, Tiyo. Ayoko lang mangyari ang kaganapan noon. Ayokong matulad ang ibang tao sa sinapit ng nanay ko. Tugon ni Saturno. Hanggang ngayon, ganun pa din pala ang dahilan mo. Pero mabuti nga ang ganyan. Ngayon, sigurado kung hindi pa napapalong ang apoy ng pakikipaglaban sa puso mo,
Wika ni Tio Cardo. Paglabas ni Saturno sa silid, kaagad nilang sinimulan ang pagpaplano ng mga hakbang. Hindi natin pwedeng dalhin sa bayan ang labanan. Hanggat maaari, ilayo natin sila sa matataong lugar. Dahil maaari nilang gamiting pananggalang ang mga inosente sa oras na masukol natin sila. Wika ni Tio Cardo. Mas mabuti kung dadalhin natin ang labanan sa kanila, Tio. Tugon ni Saturno. Maganda yang naisip mo, Satur. Pero hindi natin alam kung gaano sila karami. Muling wika ni Tio Cardo. Sa palagay mo, Tio, may pakialam ba ako sa bilang ng mga kalabang ko? Hindi naman sa nagmamayabang pero alam mo naman kung gaano ang kaya kong gawin, di ba? Tugon ni Saturno. Oo na, sige na. Mas mabuting ang lumakad tayo bilang maliit na pangkat. Nang sa ganun, hindi nila tayo madaling mapansin. Muling wika ni Tio Cardo. Matapos ang pagpaplano, umalis ang isa nilang kasama upang sunduin ang iba pa nilang kasaping nagtatago sa gubat. Nang sumunod na araw, kaagad na silang lumakad upang salubungin ang puwersa ng mga terorista. Alam kong hindi ka iiwan ng iyong mga gamit sa turno. Pero gawin mo ang dapat mong gawin. Hindi para sa karangalan ng tao o ng sarili mo, kundi para sa karangalan ng kataas-taasang Diyos na may likha ng lahat. Wika ni Tatay Renato. Opo, Tay. Huwag po kayo maglala. Hindi po ako ang tatanggap ng karangalan, kundi ang makapangyarihang Diyos na nagpahiram sa akin ng kung anong meron ako ngayon. Tugon ni Saturno. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kaagad nang umalis ang binata. Nagpahuli pa ito dahil kailangan niyang magsilbing pain para sa grupo. Pagkarating ni Saturno sa lugar, nakahanda na ang lahat. Nakatago na din ang mga kasamahan nila sa bawat puno sa paligid. Mula sa kinatatayuan ng binata, kitang-kita ang kuta ng mga kalaban. Marahang naglakad si Saturno papunta doon. Pasimple pa itong lumulusot sa mga nagbabantay. Habang naglalakad sa loob, binilang niya ang lahat ng naroon. Humigit kumulang 50 katao ang nakahimpil. Lahat ay may dalang matataas na kalibre ng baril. Sa isip-isip ng binata, sa isang pagkakamali lang, siguradong mapapahamak silang lahat. Biglang napahinto ang binata sa paglalakad dahil may kung sinong humawak sa kanyang balikat. Teka, hindi ka taga dito ah. Sino ka? Wika ng lalaki. Hindi na nagdalawang isip pa si Saturno. Hinawakan nito ang kamay ng kalaban at pinilipit. Sabay bunot ng itak mula sa sisidlan. Itinarak ito sa dibdib ng kaaway. Dahil sa ginawa ng binata, napukaw ang atensyon ng mga kalabang nasa loob ng kuta. Isa-isang kumuha ng baril ang mga ito at itinutok kay Saturno. Nanooy nasa tabi ng isang malaking siga. Sinipa niya ito na naging dahilan ng pagkalat ng apoy sa bubong ng mga kubo. Nataranta ang lahat. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang isa-isahin ang mga kalaban. Nagsilbi ding hudyat para sa mga kasamahan ng binata ang malaking sunog. Pagkapasok nila Tio Cardo,
Halos kalahati na ang napatay ni Saturno. At ni isang galos ay walang natamo ang binata. Kahit nakikita nilang tumatama ang mga itak ng kalaban sa katawan nito, tila bato lamang itong hindi tinatablan. Maging ang mga bala ng baril ay walang silbi para kay Saturno. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng 15 minuto. Napabagsak ni Saturno ang mga teroristang nagbabalak magasik ng kaguluhan sa bayan. Ano na ngayon ang plano mo, Satur? Sigurado kung may nakalpas na mga kalaban, nakilala ka na nila. Itaga mo yan sa bato. Paniguradong babalikan ka ng mga yon. Wika ni Tio Cardo. Sa palagay ko, Tio, ipagpapatuloy ko na lang po ang laban hanggat kaya ko at hanggat pinapahintulot ng Panginoon. Ito nga ang ginawa ng binata. Hindi nagtagal. Kinilala ito bilang Saturno Oro. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa panghalang Nathan. Taong 1985. Pontevedra, Capiz. Kung minsan, ang pangako ng isang kaibigan ay mas matimbang pa sa pangako ng isang kasintahan. Ito ang mga katagang nakaukit sa isipan ni Nathan. Nagsimula ang kwento niya nung nasa edad 12 pa lamang. Namumuhay sa isang simpleng pamayanan si Nathan, kasama ang mga magulang. Parehong guro sa elementarya ang mga ito sa lugar. Kaya masasabing kahit papano ay nakakaangat sa iba itong si Nathan. Walang halos kaibigan ang bata maliban na lamang sa isa nitong kaklase na nagngangalang Argel. Ngunit hindi kagaya kay Nathan. Makikita kay Argel na lumaki ito sa isang mahirap na pamilya. Naninilaw na ang suot nitong uniforme at magkaiba ang tsinelas. Kung minsan ay butas pa ang suot nitong shorts o pantalon. Ngunit sa kabila ng katayuan ni Argel, isa itong mabuting bata. Pinagkatiwalaan siya ng mga magulang ni Nathan. Dahil nakita din nila ang pagiging tapat nitong kaibigan sa murang edad. Kung minsan, isinasama nila si Argel sa kanilang tahanan upang doon mananghalian. At tuwing recess naman, isinasabay na din nila ito para kahit papano may nakakasama si Nathan. Halos hindi mapaghiwalay ang dalawa. Na kahit walang pasok ay nagpupunta si Argel sa tahanan upang makipaglaro o hindi naman kaya makipagkwentuhan. Parang magkapatid na kung titignan ang dalawa. At kung minsan ay doon pa nakikitulog si Argel sa kanila lalo na kapag umaalis ang mga magulang ni Nathan. Kung titignan, tila habang buhay ng magiging magkaibigan ang dalawa. Napatunayan naman ito ni Nathan nang malaman niya ang sikretong tinatago ng pamilya ni Argel. Isang hapon, habang pauwi sila ng tahanan, napansin itong malungkot si Argel at tila malalim ang iniisip. Kaya kaagad naman niyang tinanong ang kaibigan. Argel, napapansin ko kanina umaga ka pa walang kibo . Hindi mo rin ginalaw yung binigay kong pananghalian. May iniisip ka ba? Tanong ni Nathan.
Kasi Nathan, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Kaso baka pag nalaman mo, hindi mo na ako gugustuhin maging kaibigan. Tugon ni Argel. Inaya ni Nathan ang kaibigang maupo sa isang bangko para maging komportable ito sa kung anumang sasabihin. Sige nga, sabihin mo sa akin. Tignan natin kung may magbabago ba. Muling wika ni Nathan. Huminga ng malalim si Argel at nagsimula ng magkwento. Alam mo namang may sakit si tatay, di ba? Kagabi may sinabi siya sa akin na kahit ako hindi makapaniwala. Pero kasi Nathan, pati si nanay sumasang-ayon sa mga sinasabi ni tatay eh. Ang sabi pa ni tatay, gusto niyang ako ang sumulo ng kakayanan mula sa kanya. Paliwanag ni Argel. Napakunot naman ang noo ni Nathan dahil hindi nito maunawaan ang sinasabi ng kaibigan. Teka, parang ang gulo eh. Ano ba yung kakayanan ng tatay mo? Eh di ba nga sakitin siya? Huwag mo sabihin ipapasa niya sa'yo yung sakit niya. Biro ni Nathan. Natatawa pa ito habang nagsasalita. Ngunit kagad ding napawi ang ngiti nang makita ang seryosong mukha ng kaibigan. Pasensya ka na Argel ah. Gusto ko lang naman kahit papano gumaan ang loob mo eh. Para kasing ang bigat-bigat ng dinadala mo. Bakit ba? Sabihin mo nga sa akin kung ano ba ang kakayanang tinutukoy ng tatay mo. Muling wika ng binata. Tinignan siya ni Argel sa mata at nagsalita. Aswang ang tatay ko, Nathan. Tugon ni Argel. Biglang natigilan si Nathan at naging seryoso ang muka. Ngunit muli na naman itong humagalpak ng tawa. Ayan ka na naman Argel eh. Alam mo, puro kalokohan. Itigil mo nga yan. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Sabihin nila totoo. Wika ni Nathan. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Argel. Totoo ang sinasabi ko Nathan. Aswang ang tatay ko. At para matahimik na siya, kailangan kong saluhin ang bertud niya bago pa siya mamatay. Dahil kapag hindi niya ito naipasa, magiging amaranhig si tatay. Buhay na katawan pero walang kaluluwa. Tugon ni Argel. Bigla ding naging seryoso ang mukha ni Nathan. Kahit sa murang edad, parehong malawak ang pag-iisip ng dalawang binata. At para mapatunayan ni Argel ang sinasabi, dinala nito ang kaibigan sa tahanan. Ngunit ang hindi alam ni Nathan, siya mismo ang makakasaksi ng pagpapasa ng bertud ng pagiging aswang ng tatay ni Argel. Pagkarating sa tahanan ng kaibigan, kagad silang sinalubong ng nanay ni Argel. Umiiyak ito. Dali-dali silang pumasok sa silid kung saan nakaratay ang ama ni Argel. Naupo ang dalawang binata sa tabi ng matanda. Hinawakan ni Argel ang kanyang kamay at pilit itong pinapakalma. Tay, andito na po ako. Magpahinga na po kayo. Siya nga pala, kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Nathan. Siya po yung lagi kong kinikwento sa inyo. Wika ni Argel. Anak, pagod na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Para din ito sa ikabubuti mo. Ayokong api-apihin ka ng iba.
Oo nga at aswang tayo. Pero alam mo sa sarili mong hindi tayo nanggagambala o nananakit ng kapwa. Kaya kung sakaling tanggapin mo man ang bertud ko, sana'y gamitin mo ito sa mabuting gawa. Wika ng tatay ni Argel. Nang mga sandaling yon, pinapakiramdaman lang ni Nathan ang kaibigan. Hindi ito nagsasalita ngunit alam niyang pinag-iisipang mabuti ni Argel ang sinasabi ng ama. Ilang sandali pa, nag-angat ng ulo si Argel at nagsalita. Ayoko na po kayong pahirapan, tay. Kung talagang kailangan mo na magpahinga, sige po, tay. Tinatanggap ko na ang pamana nyo. Wika ni Argel. Napangiti si Mang Husto at pilit itong bumangon. Inalalayan nilang dalawa ni Nathan ang matanda. At nang makatayo ito, inutusan niya si Nathan na umatras. Matapos yon, hinawakan ni Mang Husto ang magkabilang pisngi ni Argel at kusang bumuka ang bibig ng pinata. Nanlaki ang mga mata ni Nathan nang makita nito ang isang maliit na itim na bato. Lumalabas sa mismong bunganga ng matanda. Inilipat niya ito kay Argel. At nang malunok ng binata ang bato, unti-unti nang bumitaw ang matanda sa pagkakahawak sa anak. Inalalayan ni Argel ang ama upang humiga. At sa mga huling hininga nito, nagpasalamat siya sa anak dahil sa wakas, makakapagpahinga na ito. Marahang pumikit ang matanda. Naramdaman ni Argel ang unti-unting paglisa ng lakas nito sa katawan. Ilang segundo pa ang nakalipas. Nilingon ni Argel si Nathan at sinabing, "Wala na si Tatay, Nathan. Tuluyan na siyang nagpaalam. Pero nagpapasalamat ako dahil alam ko makakapagpahinga na siya." Wika ni Argel. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok ang mga magulang ni Nathan kasama ang nanay ni Argel. Nakikiramay ang mga ito sa pagkawala ni Mang Husto. Bagaman hindi nila ito nakilala ng lubusan, alam nilang naging mabuting ama ang matanda kay Argel. Nag-alok din silang tutulungan ang mga naulila ng matanda sa pagpapalibing. Kaagad naman itong tinanggap ng nanay ni Argel. Makalipas lamang ang ilang araw ay nilibing na nila ang bangkay ni Mang Husto. Matapos ang libing, hindi na muling nagkita sina Argel at Nathan. Pinuntahan nito ang kaibigan. Ngunit wala ng tao sa barong-barong na kinatitirahan ng mga ito. Ayon sa mga kapitbahay nila Argel, matapos ang libing ay umalis na ang mag-ina. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang mga ito. Labis namang nalungkot si Nathan ng mga sandaling yon. Hindi niya akalaing iiwanan siya ng kaisa-isang tao na tinuturing niyang kapatid. Nag-ikot pa ito sa bakuran nila Argel habang iniisip ang mga masasaya nilang alaala sa lugar na yon. Pinili nitong pumasok sa tahanan dahil hindi naman ito nakasara. At nang makarating sa silid ng kaibigan, isang nakatuping papel ang nakita nitong nakalapag sa lamesa. Binuksan ito ni Nathan at napangiti. Dahil ang laman ng papel na yon ay isang sulat mula sa kaibigan. Binasa ito ni Nathan at naluhas sa mga sinabi nito.
nababasa mo man ang sulat na ito, ibig sabihin lang talagang pumasok ka sa kwarto ko. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo ah. Biglaan din ang desisyon ni nanay. Wala naman ako magawa kundi sumama sa kanya. Pero kahit na malayo ako sa'yo, hindi ko makakalimutan ang pagkakaibigan natin. Ikaw lang ang kaisa-isang tao na tumanggap sa akin at kahit na alam mo ang katotohanan. Salamat kaibigan. Ipinapangako ko sa'yo. Babalik ako at hindi na kita iiwan ulit. Ito ang mga katagang laman ng sulat. Naluha pa si Nathan sa sinabi ng kaibigan. Alam nitong hindi sisira si Argel sa pangako. Ilang taon pa ang nakalipas. Nag-aral sa isang kilalang pamantasan sa syudad si Nathan. Nanibago pa ito sa kanyang kapaligiran. Dahil ibang-iba ang kultura ng syudad kung ikukumpara sa lugar na kinalakihan. Iba din ang ugali ng mga tao doon. Lalo na ang mga kapwa mag-aaral. Mga anak ng matataas na tao ang mga ito. At napakababa ng tingin nila sa mga kagaya ni Nathan na galing sa probinsya. Pilit umiiwas ang binata sa mga ito. Ngunit sadyang may pagkakataong hindi niya magawa. Isang araw habang naglalakad pa uwi, hinarang siya ng mga kalalakihan. Uy, naligaw si Promdi. Ano atin? Parang mali ka yata ng dana. Teritoryo namin to at bawal ang probinsyano dito. Wika ng isang lalaki. Babalik pa sana si Nathan nang biglang hatakin ang bag niya ng isa pang lalaki. Dahilan para masira ito at nagkalat sa daan ang mga gamit. Isa-isang pinulot ng binata ang mga aklat. At habang ginagawa niya ito, bigla naman siyang binatukan ng isa pa. Sa pagkakataong yon, nagpa siya ng lumaban si Nathan. Sinuntok niya ang lalaking bumatok sa kanya. Ngunit wala din itong nagawa ng pagtulungan siya ng iba pang kasamahan ng lalaking yon. Halos hindi makatayo si Nathan habang pinagsisipa ng mga kalalakihan. Ngunit nagtaka ito nang biglang tumahimik ang paligid. Nang iangat ng binata ang ulo, isang pares ng paa ang bumungad sa kanya. Iniikot niya ang tingin sa paligid at nagulat. Dahil nakabulagta na ang 6 na kalalakihang gumulpi sa kanya. Dahan-dahang bumangon ang binata. Naupo habang hinahawakan ang tagiliran. Kahit kailan talaga. Napakalampa mo, Nathan. Tumayo ka na nga dyan at ayusin mo yung sarili mo. Wika ng lalaki. Nagtaka si Nathan. Pamilyar sa kanya ang lalaki. At nang humarap ito sa kanya, nanlaki ang mga mata dahil nakilala niya kung sino ang lalaking yun. Argel, ikaw ba yan? Tanong ni Nathan. Napangiti si Argel at hinawi ang buhok sabay sabing. Sino pa bang tutulong sa'yo? Ako lang naman, di ba? Tugon ni Argel. Iniabot nito ang kamay kay Nathan upang alalayan sa pagtayo. Kamusta ka na? Saan ka ba nang galing? Ang tagal mong nawala ah. Tsaka tignan mo yung sarili mo. Ang laki na ng katawan mo ah. Tanong ni Nathan. Mamaya ka na magsalita. Halika muna sa bahay. Gamutin natin yung mga pasa mo. Tugon ni Argel.
Habang nasa daan ay kinikwento nito ang lahat ng naganap. Ayon kay Argel, nanirahan sila sa bayan kasama ang ina. Hindi na siya nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil tinulungan niya ito sa paghahanap buhay. Kalaunan, nagkaroon siya ng trabaho bilang isang matador sa palengke. At simula nung umalis sila sa baryo ay tuluyang nag-iba ang takbo ng buhay ni Argel. Tiniis nito ang pang-aapi sa kanila dahil sa kanilang estado. Hanggang sa dumating ang araw na maging ganap ang kanyang kakayanan bilang aswang. Doon siya nagsimulang gumanti sa lahat ng pang-aalipusta sa pamilya. Pasensya ka na nga pala kung hindi ka agad ako nagpakita sa iyo. Ang totoo, matagal ko nang alam na dito ka nag-aaral. Simula nung makita kita, lagi na ako nakasubaybay sa iyo eh. Nung una hinayaan ko lang ang pang-aapi sa iyo ng ibang mga estudyante. Pero kanina, hindi ko na hinayang makita yung pananakit nila sa iyo eh. Pasensya na nga pala kung medyo nahuli ako. Wika ni Argel. Umiling naman si Nathan at tumugon. Wala yun. Importante, tinupad mo ang pangako mong babalik ka, di ba? Tugon ni Nathan. Matapos ang usapang yon, hinatid na ni Argel ang kaibigan sa tinutuluyan nitong dormitoryo. Bagaman bawal pumasok ang hindi estudyante, nagawa pa ding pumuslit ni Argel. Simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. At gaya ng pangako ko ni Nathan, hindi na ako ulit aalis sa tabi mo. Wika ni Argel. Muling nagkasama ang dalawang magkaibigan. At habang nagtatrabaho sa palengke si Argel, patuloy nitong binabantayan si Nathan maging sa kalagitnaan ng gabi. Nang mga panahong yon, medyo nakakaluwag na sa buhay ang mag-anak. Nakapagpatayo na din sila ng konkretong bahay. Hindi din may kakailala naging sentro sila ng inggit mula sa kanilang mga kapitbahay. At dahil dito, may mga naglalakas loob pang pasukin ang kanilang tahanan. Ngunit dahil kay Argel, hindi nagtatagumpay ang mga ito. May kakaibang kakayanan ang binata na makapagpalit ng anyo at ang kadalasang balat kayo nito ay isang malaking aso. Nang minsang lumabas ang ama ni Nathan, nagtaka ito dahil sinabi ng kanilang kapitbahay na napakaganda ng aso nila. Dali-dali naman itong tumugon na wala silang alagang hayop. Ngunit sadyang mapilit ang kapitbahay. Sinabing halos gabi-gabi niyang nakikitang nakahiga ang aso sa mismong atangan ng kanilang tahanan. Narinig pa ni Nathan ang usapan ng mga ito. Kaagad siyang nagpaalam upang puntahan sa palengke si Argel. Kinumpirma naman ito na siya nga ang nagbabantay sa kanilang tahanan. Napangiti na lamang ang binata. Hindi na kumibo pa. Pinili nitong itago ang lahat sa mga magulang. Ngunit sumapit ang isang araw. Hindi na nagawang itago ni Nathan ang katotohanan sa mga magulang. May maliit na tindahan ng bigas sina Nathan at binabantayan nito ng kanyang tiyahin. Sa kasamaang palad, pinagplanuhan ng ilang masasamang loob na pasukin ito at limasin ang laman ng kanilang kaha. Natsyempohang naroon si Argel. Nagaya ng dati ay nagmamasid sa paligid upang panatilihing ligtas ang pamilya ng kaibigan. Ilang beses na niyang napigilan ang tangkang panloloob ng mga kalalakihan at tahimik niya lamang itong nagagawa.
Nasa itaas ng bubong si Argel na mga sandaling yon. Dahil na din sa bili ni Nathan na huwag magpapakita sa mga tao. Hanggang sa nakarinig ito ng mga yabag ng tao at nang silipin ang bakura ng kaibigan. Nakita niya ang tatlong kalalakihang papasok sa tindahan. Nakamasid ang isa sa mga ito, habang ang dalawa naman ay pilit na binubungkal ang pinto. Marahang buwaba si Argel sa bubong at nagtago sa dingding ng tindahan. Hindi naman siya napansin ng mga kalalakihan. Dahil bukod sa napakatahimik kumilos ni Argel, abala din ang tatlong kawatan sa kanilang ginagawa. Akmang mabubuksan na sana ang pinto ng tindahan nang biglang magpakita sa kanila si Argel. Laking gulat ng mga ito dahil bigla na lang lumitaw mula sa dilim ang binata. Aba naman, talagang wala kayong pinipiling tao, no? Bibigyan ko kayo ng pagkakataong umalis. Lisanin niyo ang bakurang ito kung ayaw niyo maging hapunan ko. Banta ni Argel. Bigla itong nagpalit ng anyo. Napasigaw ang isa sa mga kalalakihan na naging dahilan upang magising ang ama ni Nathan. Bagaman hindi ito nagbukas ng ilaw, naramdaman ng binata ang presensya nito. At para hindi makilala, nanatili ito sa anyong aswang. Kalahating tao at kalahating baboy ang anyo ni Argel na mga sandaling yon. Panatag ito na hindi siya makikilala ng tatay ng kaibigan. Nakipagbuno si Argel sa mga kawatan. Ngunit sa kasamaang palad, antingero pala ang isa sa mga ito. May kaalaman sa mga tigalpo ngunit hindi ganong kalalim ang inaral. Gayunpaman, nagawa nitong batuhin ng tigalpo si Argel na hindi naman napaghandaan ng binata. Panandali ang nanigas ang katawan nito, dahilan para makatakbo ang mga kawatan. Bago pa man tuluyang makakilos, nakita niya ang tatay ni Nita na tumatakbo para habulin ang mga masasamang loob. Pilit nitong ginalaw ang mga paa upang sundan ang ama ng kaibigan. Alam ni Argel na mapapahamak lamang ito kung sakaling maabutan niya ang mga magdanakaw. Bagaman hindi malakas ang tigalpong naibato sa kanya, napakabigat noon para sa isang aswang na hindi man lang nakapagtaas ng depensa. Pilit pa rin niyang hinakbang ang mga paa papunta kung saan nagpunta ang ama ni Nathan. Paunti-unti, nakalas ang tigalpo sa katawan at tuluyan nang bumalik sa normal ang kondisyon. Dali-dali siyang tumakbo upang maabutan ang mga ito at kahit papano ay mailigtas ang ama ng kaibigan. Lingid sa kaalaman ni Argel, nakasunod pala sa kanya si Nathan. Laking pasasalamat nito dahil wala pang nangyayaring masama sa ama. Naabutan ni Argel na kinukumpronta ng tatay ni Nathan ang tatlong magnanakaw. Akmang susuguri na siya ng mga ito. Bigla namang nagpakita si Argel sa anyo nitong tao. Bagaman nasa ganong anyo, hindi may kakaila ang lakas nito bilang aswang. Sinalo ng binata ang kutsilyong dapat sa tatay ni Nathan tatama. Nagawa siyang sugatan ng isa sa mga kawatan. Ngunit hindi niya ito ininda. Sinakal niya ang sumaksak sa kanya hanggang sa mawalan ng malay. Sinugod ni Argel ang dalawa pa. Pinag-umpog kaya nawalan din ng malay ang mga ito. Nang mga sandaling yon, lumabas na si Nathan sa pinagtataguan at nilapitan ng ama.
Pa, ayos lang po ba kayo? May sugat po ba kayo? Tanong ng binata sa ama. Ngunit tanong din ang binalik sa kanya nito. Sino ang lalaking yan, anak? Kilala mo ba siya? Tanong ng tatay nito. Napangiti na lamang si Nathan at sinabi ang katotohanan. Pa, naalala niyo po ba si Argel? Yung kaibigan ko po nung medyo bata-bata pa ako. Siya na po yun, pa. Tugon ng binata. Habang tinuturo si Argel na nooy hinihila ang tatlong kalalakihan upang igapos. Huwag kang mag-alala, Nathan. Tinupad ko ang pangako na hindi ako papatay ng tao. At ito, kinagagalak ko nga po pala kayo makilala ulit. Wika ni Argel. Halos hindi makapaniwala ang ama ni Nathan sa mga nakita. At bilang respeto, sinabi na din ng magkaibigan ang sikreto ni Argel. Nasagot na din ang katanungan ng ama tungkol sa sinasabing asong umaaligid sa tahanan. Dahil sa mga kaganapan, nagpasya ang mga magulang ni Nathan na pag-aralin sa kolehiyo si Argel bilang pasasalamat. Hindi naman tumanggi ang binata dahil pangarap din ito ang magtapos ng pag-aaral sa kursong pagpupulis. Sa paglipas ng mga panahon, kapwa natupad ng magkaibigan ang kanilang mga pangarap. Nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Ngunit maniwala man kayo o hindi, tumira sina Nathan at Argel sa iisang tahanan kasama ang kanilang mag-iina. Sadyang ang minsan mas matimbang ang pangako mula sa mga tao o nilalang na hindi natin inaasahang magbibitaw nito. Lalo na ang pangakong mula sa kaibigang aswang.